Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Ito po ang inyong lingkod, Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad ng dati, mapakikinggan po ang ulat ng ating mga kapatid na himpilan sa probinsya, ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan, balitang sports at balitang artista, maging ang ilan sa mga pangunahing balita mula naman dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan, ang Pilipinas Ngayon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Bago tayo magtungo sa bugso ng ating mga pangunahing balita para sa araw na ito, ay magkakaroon muna tayo ng isang maikling panayam kasama po ang ating Department of Labor and Employment o DOLE, partikular na po dyan sa Bureau of Labor Relations, dahil atin pong tatalakayin sa edisyong ito ng Ang Pilipinas Ngayon ang isang mahalagang hakbang ng ating pamahalaan upang ihanda ang kabataang Pilipino sa mundo ng paggawa. Sabi nga nila, di ba, kapag graduate na sa kolehiyo ay papunta na sa realidad. Kamakailan lamang ay nilagdaan ng DOLE kasama ang TESDA at ang CHED ang Implementing Rules and Regulations ng Republic Act number 11551 o ang tinatawag po na Labor Education Act. At upang ating mahimay-himay kung ano po itong naturang batas, ay makakasama po natin ang Director 4 mula po sa Bureau of Labor Relations ng DOLE, walang iba kundi si Attorney Arturo Alfonso Herbosa. Director Herbosa, welcome po sa Ang Pilipinas Ngayon. Si Steph Vicente po ito ng Radyo Pilipinas World Service. Good afternoon, Steph, and good afternoon to all of your viewers and listeners. Maraming salamat po, Director Herbosa, sa pagsama niyo po dito sa aming programa. Unang-una po sa lahat, para po sa hindi nakakaalam, ano po ba ang pangunahing layunin ng pagpapatupad niya po nitong tinatawag po na Labor Education Act? Ang pangunahing layunin ng Labor Education Act is ma-integrate ang labor education sa pag-aaral, sa HEI or sa Higher Educational Institution, pati na rin sa mga TVETs, yung mga vocational institutions. Ito ay dinalayong gawin upang ang ating mga estudyante, kapag sila ay gumraduate na at sumali na sa tinatawag na labor force, ay meron na silang malalim na kaalaman ng kanilang mga karapatan bilang manggagawa. At hindi na siguro bilang manggagawa, dahil hindi naman lahat nagiging empleyado, meron din mga nagninegosyo, yun din kanilang mga karapatan at obligasyon bilang isang negosyante. At ito ay makabubuti in the sense that it will make everyone conscious, and familiar with what are the requirements of employment, whether you are an employee or whether you are an employer, making sure na lahat ng ating mga empleyado ay nakakaalam na sila ay nasa tamang lugar sa kanilang mga employment contract o sa kanilang mga negosyong pinasukan. At ano po ba Director Herbosa, itong mga
masasabi na pangunahing competencies na ituturo po, no, under the labor education curriculum? Una-una, siyempre, yung mga karapatan, dahil ito ang pinakamahalaga. Ito ay mga karapatan pantao na binibigay sa mga manggagawa, no? Katulad ng freedom of association o ang pagbuo o pagsali sa mga union, right to collective bargaining. Ito ay karapatan ng mga manggagawa na umupo sa tinatawag na bargaining table with their employers to negotiate terms and conditions of employment. At nandun rin ang mga obligasyon ng mga negosyante na magbigay ng workplace na sumusunod sa mga health and safety standards. Andun din ang tamang pasweldo, overtime, at mga iba pang labor standards, no, na dapat sinusunod, no. At isa pa dyan, ang mahalaga, meron ka bang tamang kaalaman para malaman mo na ang pinapasukan mong trabaho, fly by night ba? O isang legal at maayos na pinagtatrabahuhan? At isa pang mahalaga rin ay malaman din ng ating mga estudyante ano ang karapatan ng mga manggagawa hindi lamang sa Pilipinas, kundi kung paano ito tinitingnan, no, at pinapatupad sa buong mundo. No? Kaya meron ding pag-aaral dyan tungkol sa International Labor Organization, mga ILO conventions and recommendations. Sa madalit salita, susubukan nating mabigyan ang ating mga estudyante ng karampatang kaalaman, no, na sa paggawa sa kanilang mga karapatan at ano-ano mga dapat na risks na dapat nilang malaman at maiwasan. Director Herbosa, paano po ba sinusuportahan itong tinatawag nga po, no, na Labor Education Act ang Workforce Development Agenda ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.? Well, unang-una, sa maagang pagkakataon, malaman agad ng ating mga estudyante ano ang kanilang mga karapatan, ano ang mga labor standards na dapat sinusunod, at ano rin ang mga health and safety standards na umiiral dapat sa isang work environment. Sa ganitong paraan, maiiwasan natin ang mga pang-aabuso na mangyayari dahil alam na ng mga empleyado na hindi pwede ito. Ito ay pwede, ito ay hindi pwede. At yan ay makakatulong para ma-achieve natin yung tinatawag na employment stability, industrial peace and harmony, at of course, compliance sa batas. No? Dahil sa ang una-una nating layunin, of course, is yung masigurado natin na ang ating mga manggagawa ay kumikita ng sapat at ang kanilang empleyo ay desente at importante ay sila ay safe, no, from any health risk or any work hazard. Ito naman po, Director Herbosa, kasi nga tulad ng ating nabanggit kanina ay nagkaroon na ng pirmahan regarding the Implementing Rules and Regulations o IRR. Nito nga pong Labor Education Act. Paano po ba ipatutupad itong IRR na ito sa mga paaralan sa iba't ibang dako ng Pilipinas? Okay, ganito yan, no? Yung batas kasi minsan hindi siya kumpleto, di ba? Minsan ang kanyang sinasad ay ang mga prinsipyo lamang, no, at mga layunin. So kinakailangan niya na magkaroon ng mga rules and regulations coming from the agencies that will implement the law. No? At ito nga sa batas na to, no, ang tinalaga na mag-implement nito ay number 1, ang CHED, no, ang Commission on Higher Education. Pangalawa ay ang TESDA, Technical Skills and Development Authority. Ang CHED ang namamahala, no, ng mga eskwelahan, tinatawag na colleges and universities, no, or higher educational institutions. Ito yung mga nagbibigay ng AB, BS programs, masteral, MBA, etc. No? While ang TESDA naman ang nag-supervise ng mga vocational schools, no,
Ito yung mga nagbibigay ng mga edukasyon tungkol sa mga tinatawag na vocational skills, no? Pag-welding, pagpipinta, automotive, at mga iba't iba pang skills o crafts na pwedeng matutunan. At ang Department of Labor ay talagang parang consultant nila upang umupo at magkaroon ng usapan kung sa ano ba ang mga dapat nating ituro, ilang units ba dapat nating i-require, at ano ang mga topics na dapat ma-discuss, no? So, kami nga ay nagkausap-usap ng CHED, TESDA, at kami naman ay nakumausap sa aking mga sektor, yung mga employers and workers sector, upang maisama namin kung sa tinatawag na IRR, ano ang mga mahalaga na dapat nandun pagpapatupad ng labor education. Katulad ng ilang units ba dapat ang ating ituturo, no? At maging available for students to learn sa HEI at saka sa mga TechVoc schools, no? Ano ba yung mga subjects na dapat ituro? Ano pa ba ang mga dapat nating gawin na pamamaraan para masigurado na mayroong karampatang numero ng mga lecturers and teachers, no, na magtuturo ng labor education. Saan natin kukunin to? Ano ang dapat batayan para masabing sila ay mayroong karapatan magturo ng labor education. At panghuli, masigurado rin natin na ang mga estudyante bago graduate ay magkaroon din ng paraan para mabigyan ng career and counseling service para lahat ng kanilang napag-aralan, yung pagsama-sama para makita nila paano nila ito magagamit pag sila ay lumahok na sa tinatawag na labor force. Matanong ko lamang po, Director Herbosa, bukod po sa TESDA at CHED, meron pa po bang mga iba pang mga ahensya na kumbaga ay susuporta sa implementasyon nito pong Labor Education Act? Sa batas, may linaw na sinasabi ang obligasyon na magbigay ng labor education ang TESDA at saka ang CHED, dahil nga sa sinabi ko kanina, ang namamahala ng edukasyon sa mataas na larangan ay ang CHED, ang TESDA, no? Pero hindi naman pinipigilan ng batas na lumahok, no, sa usapin ito ang mga iba-ibang sektor. Siyempre, mahalaga sa ating worker sector, lalo na sa mga trade unions and federations, na ang maituro na labor education relevant, no? At talagang magagamit ng mga estudyante pag sila sumali na sa labor force. At siyempre, ang mga employers naman natin, gusto nilang makita na ang tinuturo natin ay responsible unionism at mga kaalamang nauukol tungkol sa health and safety, labor standards, minimum wage, no? Para magkaroon ng magandang pagkakaintindihan. Sabi ko nga, dumating ang panahon na ito mga estudyante ito ay gumraduate at sumali na sa tinatawag na labor force. Director Herbosa, meron po kasing tinatawag pala, no, na Labor and Employment Education Services o LEAS. So, ano po yung mga programa na ilulunsad po sa ilalim po nitong Labor and Employment Education Services? Ang Labor Employment and Education Services ay programa ng aking bureau. Dahil kami ay ang bureau na mandando ng batas na mag-provide ng labor education sa mga manggagawa at sa mga employers din, no? So ang Labor Employment and Education Services namin ay mga ginagawa namin mga training programs at pati na rin pagbibigay ng subsidy sa mga labor organizations para sila ay makapagpatupad ng mga training, no, at mga aktibidades na mapapalawak ang kaalaman ng kanilang mga miyembro. Iba ito sa labor education na nakasaad sa RA 1155-1
na ang layunin ay isama ito sa curriculum ng pag-aaral ng mga estudyante. Ito naman, ang Labor Employment Education Services ay mga serbisyo na binibigay namin para mapalawak ang kaalaman ng mga empleyado na, mga manggagawa na miyembro ng mga iba't ibang union. Mm. Ito naman po, no, moving forward, paano po makakatulong itong Labor Education Act sa paglaban po, no, kontra illegal recruitment at human trafficking? Kasi isa po ito, no, kumbaga sa mga suliranin na hinaharap po ng ating mga manggagawa. Okay, napakahalaga nito, no? Kasi pag hindi mo alam ang batas, hindi mo alam yung karapatan, madali kang mabobola. Di ba? At itong mga human traffickers na to, mga illegal recruiters, diyan sila diyan sila nagkakaroon ng ganansya. Nambobola sila ng i-scam, di ba? Sasabihin, naku, napakataas ng sweldo dito, di ba? Kung ikaw ay may kaalaman ang sweldo ay hindi dinidikta ng mga recruiter, ngunit dinidikta ng mga employer, di ba? Maiisip mo na, teka muna, totoo ba to? Tingnan ko nga muna itong bansa na to, ano ba ang minimum wage sa bansa nito? Baka naman hindi naman totoo, di ba? So, yun, pagka hindi mo napag-aralan yung mga bagay-bagay, pag wala sa'yo nagturo kung ano minimum wage, katulad ng ako ay gumraduate sa kolehiyo, hindi ko alam kung ano yung minimum wage. Di ba? At ano yung makanarya para ito ay talaga, no? So, ang iniisip ko, ang minimum wage nung mga araw na yun, dinidikta ng bawat employer. Diba? Yung pala hindi, ito pala ay dinidikta ng pamahalaan, no? At ngayon ay dinidikta ng mga tinatawag na regional tripartite wage boards. So malalaman mo na ang minimum wage hindi siya mataas. Siya ay minimum, di ba? Siya ang pinakamababang sweldo pwede mo maibigay. Kaya kung makakita ka makakapagkausap ka sa isang recruiter na sabihin na paldo-paldo ang matatangga mo, samantala ang trabaho mo, ay alam mo, pang minimum wage lang naman sa umpisa, medyo makaiisip-isip ka na. Ako yata ay binobola nito. No? Sa isang hearing sa Senado na pag-usapan niya nila, pag ang tao ay nakakapit sa patalim, tatanggapin na lang niya kahit anong trabaho i-offer sa kanya. Diba? So okay lang, naiintindihan natin na pag ikaw ay desperate, at ikaw ay talaga nangangailangan ng trabaho, kakapit lang nga sa patalim, tatanggapin mo kung anong offer na binibigay sa iyo. Pero sana naman, huwag ka lang aasa sa patalim, no? Aasa ka rin sa talim ng iyong talino. So makikita mo na, teka muna, ito bang patalim na to ay masusugatan ko? O ito bang patalim na to ay makakatulong sa akin? Kung alam mo ang mga work hazards, mga risks sa trabaho, at ano ba ang dapat ginagawa ng kumpanya para ito ay maibsan o maiwasan, may tatanong mo yun, teka muna, saan ba yung trabahong yan, di ba? Ang trabahong to graveyard shift sa gabi. O kung graveyard shift yan, mayroong night differential dapat yan, di ba? At pagka nagkataon na kinailangan magtrabaho hanggang umaga, kung pwede ba yun? Pwede ba akong trabuhin ang 24 oras? Maitatanong mo na yung mga bagay-bagay na yun dahil alam mo na sa batas, 8 oras ka lang dapat pinagtatrabaho. So, minsan, pagka hindi mo alam itong mga bagay-bagay na ito, sasabihin sa'yo na yung iba nga, ang dami-dami lang naipundar sa trabaho ito, di ba? 24 oras ang nagtatrabaho. Akalain mo, normal yun, di ba? So, ngayon, ito meron ng labor education program, magiging handa, no, at bukas ang mga mata ng ating mga fresh graduates para mausisa ng mabuti. Tama ba yung pinapasukan nila? At ito naman po, no, Director Herbosa, ano naman po yung mga hakbang na ilulunsad po ng DOLE maging ng sa pakikipagtulungan po ng TESDA at ng CHED upang matiyak po na itong labor education na ito ay updated o relevant sa kasalukuyang pangailangan po ng ating mga industriya dito sa Pilipinas?
Um, ang CHED sa pagkakaalam ko ay meron silang Technical Working Group for Mhm. Labor Education. Ang Department of Labor naman ay merong National Tripartite Industry Peace Council na binubuo ng mga nominadong representante ng worker sector at saka ng employer sector. At sila ang mga katulong namin para masiguradong ang aming mga training modules, no, ay up to date at relevant. Pangalawa, tayo rin ay miyembro ng International Labor Organization at tayo ay laging lumalahok dyan. No? At ang International Labor Education, ang pamantayan, no, na internasyonal sa larangan ng international, kung ano ang relevant at kung ano ang tamang paraan para ma-address ang mga social problems, no, economic and social problems through labor legislation. So yun ang unang-una namin sinisigurado. Pangalawa, nabanggit ko nga meron mga training modules, no? Meron kami mga training modules ng mga ginagawa dahil nga meron kami labor and employment education services. Ito ay handa namin i-share, no, para matulungan din namin ang mga HEIs at ang mga vocational institutions para makagawa ng kanilang mga sariling curriculum also. At hindi rin malayo makipag-partner din kami sa mga ibang education institutions na katulad ng Soler, UP Soler, na malalim ang kaalaman sa labor education dahil ginagawa na nila to upang magkaroon din ng mga training materials o yung mga tinatawag na curriculum o topic yung course outline na relevant at magagamit talaga ng mga estudyante upang sila ay magkaroon ng sapat na kaalaman tungkol sa labor rights, labor laws, at mga iba't iba pa na dapat nilang malaman. Mm. Ito naman po, no, given na nagkapirmahan na po, no, ng IRR in regards to the Labor Education Act, ano po kaya, no, base po sa perspektibo po ng DOLE, ano yung mga posibleng hamon, no, na maaaring kaharapin ng kagawaran sa implementasyon ng naturang batas sa buong bansa at paano po ito i-address if ever? Well, unang-una, siyempre, sapat ba yung ating bilang ng ating mga pagtuturo? Alam niyo naman, ang pagtuturo ay isang profesyon na exacting at demanding in terms of your credibility and your credentials. Hindi ka naman po pwedeng basta-basta maglagay dyan at magturo sa ating mga kabataan kung hindi naman angkop ang kanilang mga credentials. In fact, sa HEIs, ang requirement nga ng CHED dyan, dapat may masteral degree ka. At least, no? At siyempre, ang labor education ay bago, hindi naman yan katulad ng science o mathematics na daang-daang taon nang tinuturo, di ba? So marami nang nakapag-aral ng paano magturo ng mathematics, marami na rin nang nag-aral paano magturo ng science. Pero ang labor education ay bago pa sa Pilipinas. Kaya dito, kailangan naming mag-usap-usap ng CHED, ng TESDA, at ng mga sektor para masigurado na meron tayong karapatang bilang ng mga tao na pwedeng magturo. At siyempre, dahil nga kung wala pa naman masyadong maraming may master's degree, pwede na yung matap din ang mga labor leaders, mga employer sector leaders, na yung kanilang experience ay malawak, no? na maaaring magbigay sa kanila ng karapatan, no? para magturo ng tamang labor education. So yun ang number one na hamon sa amin, na magkaroon ng mga tamang na bilang ng mga teachers. No? Pangalawa, ano yung ituturo ng mga teachers? Diba? Sa law school, madali yan dahil merong labor law 1 at labor law 2, di ba? Pero yun, puro batas lang pinag-uusapan doon. Hindi naman lahat ng estudyante nagiging lawyer. Given nga po, no, eto na po, i-implement na
ang bagong-bago, no, na labor education. Meron po bang napag-uusapan, no, na paraan kung paano po masusukat ng DOLE ang tagumpay o epekto po, no, impact kumbaga nitong labor education curriculum sa mga susunod na taon, although bago pa lamang po ito? Subukan natin ulit. Nandyan pa ba si Director Herbosa? Ayun, nawala. Tingnan natin kung maibabalik natin. Sayang ang ating ayun. Sige po. Director Herbosa, ulitin ko lamang po ang aking katanungan, no. Given nga po na bagong-bago itong Labor Education Act, ay may mga napag-uusapan po ba, no, kung paano susukatin ng DOLE ang magiging impact nito, no, nitong program na ito sa mga susunod na taon? Sabi ko nga kanina, wala pa kaming sistema, no, na nauupol para masukat ang success nito, no. Pero sa aming paningin, no, nakita namin na sana tumaas ang bilang ng mga organizations at dumami ang mga collective bargaining agreements, no. Ayan ang isang pinaka mahalagang sukatan kung gaano ka-successful ang aming labor education programs, no. In terms of sa CHED and sa TESDA, siguro meron silang paraan para masukat ang kaalaman naman ng mga estudyante. Yung retention na tinatawag, gaano ba kataas ang retention na attain ng mga estudyante ukol sa mga naituro sa kanila. So meron siguro mga examen na binibigay bago graduate, no, para ma-assess kung gaano ba kadami ang natuto at na-retain ng estudyante. Pero sa ngayon, wala pa, no? Pero sa mga traditional na pagsusukat ng success ng isang programa katulad ng labor education. Ito na lamang po siguro bago ko po kayo pakawalan, Director Herbosa. Kailan po inaasahang ganap na maipatutupad itong IRR para sa Labor Education Act at ano po ang dapat paghandaan ng mga paaralan ngayon pa lamang po? Go ahead po, Director Herbosa. Nagkapirmahan ng implementing rules ng April 30. Ayon sa batas, kailangan yan ay ma-publish sa official gazette for 15 days before it becomes in force and effect. So I suppose by now we are approaching the 15th day, no? Assuming it was posted in the official gazette ng May 1. So after that happens, mahalaga na ang mga eskwela ay magkaroon na ng mga tamang bilang ng mga instructors, no, na po pwedeng magturo ng labor education at siguro magkaroon na rin ng pag-uusap ang DOLE, ang CHED, ang TESDA para ma-synchronize namin yung mga tinatawag na subject out, yung course outlines, no, o yung mga training modules na maaaring magamit. So hindi ako magugulat kung sa next school year naka-integrate na yan sa mga subjects na dapat kunin ng mga estudyante para makagraduate. And with that, maraming salamat po, Director Herbosa, sa pagsama niyo po dito sa programang Ang Pilipinas Ngayon. Sa ulitin po, God bless po at mabuhay po kayo. Maraming salamat din, Steph, at maraming salamat sa inyo tagapakinig. At ating nakasama dito sa programang Ang Pilipinas Ngayon ang Director 4 mula sa Bureau of Labor Relations ng Department of Labor and Employment, walang iba kundi si Attorney Arturo Alfonso Herbosa. Tayo dadako na sa ating balitaan.
Sa mahalagang balita, Department of Foreign Affairs o DFA nakipagtulungan na sa Dutch Minister para sa maayos na pagkalinga ng ating mga Pinoy seafarers na nasa barkong MV Hondius. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni AJ Ignacio. Nakikipagtulungan ng Department of Foreign Affairs o DFA sa Dutch Minister hinggil nga sa patuloy na koordinasyon ng Pilipinas para sa kalagayan ng ating mga Pilipinong marino na nasa MV Hondius matapos nga magkaroon ng kaso ng hantavirus sa nasabing barko. Sa isang Zoom press conference ng DMW kagabi, sinabi ni DFA Undersecretary Edzing Tago na sa kabila ng kaganapan sa ASEAN Summit ay nakipag-ugnayan na si Foreign Affairs Secretary Teresa Lazaro sa Dutch government upang magkaroon ng maayos na pagkalinga at pag-uusap para sa ating kalagayan ng mga kababayang Pinoy seafarers sakaling makadaong na ang kanilang barko sa kanilang bansa. Dagdag pa ni Yusek Tago na in close coordination na rin ang DFA sa Migrant Workers Department upang mas mapabilis ang pagpapauwi sa kanila pabalik ng Pilipinas. Muli naman siguro ng DFA na patuloy ang kanilang pag-monitor sa kalagayan ng mga Pinoy seafarers na nasa nasabing barko. Mula pa rin dito sa Department of Foreign Affairs para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa kaugnay na balita, sa salang sa 6 na linggong quarantine at monitoring period sa Netherlands, ang 38 Filipino crew members na sakay ng MV Hondius kasunod ng napaulat na hantavirus outbreak. Bagamat nagnegatibo sa virus ang 38 individual, mahigpit pa ring binabantayan ang kanilang kalusugan. Sinabi naman ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak na tuloy pa ring makatatanggap ng sweldo at benepisyo ang nasabing mga Pilipino habang sumasailalim sa quarantine. All throughout the period of quarantine in the Netherlands, the ship's crew, Filipino crew, will continue to receive their entitlements under salaries and entitlements under the contract. Samantala, tiniyak din ni Secretary Kakdak ang tulong pinansyal ng gobyerno at iba pang suporta para sa mga Filipino crew member na uuwi sa Pilipinas. Una nang tiniyak ng DMW, DOH at DFA maging ng local manning agency ang kapakanan at proteksyon ng nasabing mga Pilipino. Kung ang tanong lang ay from the Philippine side, may financial assistance, of course, matagal na itong pinag-utos ng ating Pangulo sang-ayon sa pondo natin sa Action Fund. Si Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, iginiit naman ng Department of Health o DOH na walang hantavirus sa Pilipinas kasunod ng outbreak nito sa ibang bansa. Sa kabila nito, tiniyak naman ni Health Secretary Ted Herbosa na mahigpit na nakabantay ang Bureau of Quarantine sa borders ng bansa para tiyaking hindi makapapasok ang naturang sakit. Mayroon din namang 6 quarantine sites para sa mga makikitaan ng sintomas ng sakit. I will not recommend any test for hantavirus because it is rare. It is not even endemic in the Philippines. So wala tayo nun dito. Si Health Secretary Ted Herbosa. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, pag-atake ng Iran sa barkong may sakay ng mga Pinoy seafarers, ikinabahala ni Senador Erwin Tulfo. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Nympha Asuncion.
Ikinabahala ni Senator Erwin Tulfo ang insidente ng drone attack sa isang Maltese flag container ship na may sakay na 24 na Pilipinong seafarer nitong May 5. Binigyang diin ni Tulfo na chairman rin ng Senate Committee on Foreign Relations na may kasunduang safe passage sa pagitan ng Pilipinas at Iran para ligtas na pagdaan ng mga Pilipinong tripulante sa Strait of Hormuz. 7 crew members ang nasugatan sa naturang insidente kabilang ang 3 nasa kritikal na kondisyon. Sinabi ni Senator Erwin na nais niyang malinawan kung bakit nangyari ang pag-atake sa kabila ng naunang kasunduan. Ayon sa senador, ipapakiusap niya kay DFA Secretary Maria Teresa Lazaro na itanong sa Iranian Embassy kung nananatiling epektibo ang pangakong ligtas na pagdaan para sa mga Pilipino sa Strait of Hormuz. Ito anya para maayos na mabigyan ng payo at proteksyon ng mga Pilipinong seafarer na dumadaan sa Strait of Hormuz. Nagpasalamat din si Tulfo sa Iran dahil sa naturang kasunduan dahil ito anya ang naging daan para ligtas sa makatawid ang mahigit 1,000 seafarer na Pinoy sa nasabing ruta nitong mga nakaraang buwan. Gayunpaman dahil sa insidente nitong May 5, sinabi ng senador na marami pa rin Pilipino ang stranded sa lugar dahil sa pangamba sa kanilang kaligtasan. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, subpoena ng CIDG laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa na isilbi na sa kanyang opisina sa Senado. Balikan natin si Nympha Asuncion para sa balita. Naisilbi na sa opisina ni Senador Ronald Bato de la Rosa sa Senado ang subpoena ng CIDG na nag-uutos sa kanya ng personal na humarap sa tanggapan ng CIDG bilang bahagi ng nagpapatuloy na investigasyon. Ito ay kasunod ng mga ulat na nahaharap si de la Rosa sa nakabinding arrest warrant mula sa International Criminal Court o ICC. Ngayong umaga nagtungo ang CIDG sa opisina ni Senator Bato para ihatid ang subpoena. Ayon kay CIDG Police Captain Larry Ray, na ibigay na nila ang subpoena pero hindi ito pinirmahan ng mga empleyado sa opisina ni Senator Bato dahil ito umano ang instructions sa kanila. Sinabi rin ni Ray na may operatiba ring magsisilbi ng subpoena sa bahay ni De La Rosa sa Davao. Una nang nilinaw ni DILG Secretary John Vic Rimulya na ang isinilbi ay subpoena at hindi warrant of arrest. Nilinaw rin ng DILG ng investigasyon ay internal process at walang kaugnayan sa ICC. Narito ang bahagi ng pahayag ni Police Captain Ray. Tanggap nila. Pero hindi sila nag-sign kasi yan ang instruction sa kanila. Sa part namin, it is dim received. Kasi tinanggap nila eh. However, sa kanila na yun, makakarating kay Senador Bato o sa lawyer nila. It's up to them. Matik yan. Tingnan natin kung anong mangyari. So aside from... Mostly, alam naman natin yun pag hindi ka nag-comply sa subpoena, so ma-indirect contempt ka. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, DSWD may paalala sa Grab at Move It drivers para sa special payout ngayong araw. Ang kabuang ulat, ihahatid naman sa atin ni Mary Ann Bastasa. Naglabas ng ilang paalala ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa Grab at Move It drivers sa Metro Manila. Kaugnay ng nakatakdang special payout ng cash relief assistance na muling laralga ngayong araw, May 11. Ayon sa DSWD, ang payout ay para lamang sa mga driver na hindi pa nakakatanggap ng 5,000 pisong cash aid mula sa ahensya. Hinikayat nito ang mga driver na nakatanggap na ng ayuda sa mga nakaraang payout na wag nang pumunta sa mga payout venue para maiwasan ang pagsisiksikan at hindi masayang ang oras sa pila. Samantala, pinapayuhan naman ang mga wala pang pangalan sa listahan na hintayin din ang anunsyo sa iba pang transport network companies o TNC sa mga susunod na araw. Ayon sa DSWD, ang tulong na ito ay bahagi pa rin ng whole of nation approach ng Administrasyong Marcos para masuportahan ang transport sector sa gitna ng mataas na presyo ng produktong petrolyo. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon.
Samantala, Party List Solon naghain ng resolusyon sa Kamara para imbestigahan ang patuloy na pagtaas ng singil sa kuryente. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Melanie Valdos Reyes. Naghain si Deputy Minority Leader at Akbayan Party List Representative Shell Jokno ng isang resolusyon upang imbestigahan ng Kongreso ang patuloy na pagtaas ng singil ng kuryente at ang iba't ibang pass-through charges na pinapataw sa mga consumers ng Meralco at iba pang distribution utilities. Sa ilalim ng House Resolution No. 995, inaatasan ng House Committee on Energy na suriin ang epekto ng mga subsidiya at iba pang dagdag singil na ipinapasa sa buwan ng bayarin sa kuryente ng mga mamayan. Ayon kay Jokno, maraming singil ang ipinapataw sa mga consumers tulad ng generation charge, transmission charge, systems loss charge, universal charge, lifeline subsidy charge, feed-in tariff allowance, green energy auction allowance, missionary electrification charge at iba pang buwis. Samantala ito naman ang pinapayagan sa ilalim ng batas gaya ng Electric Power Industry Reform Act o IPIRA, Expanded Lifeline Rate, Renewable Energy Act at Expanded Senior Citizens Act. Sinabi ni Jokno na sa panahon ng mataas na presyo ng mga pangunahing bilihin, hindi dapat dagdagan pa ang pasanin ng mga pamilyang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. At iyan ang mga maiinit na balita para sa araw na ito. Samantala, ating antabayanan ang mga ulat mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya para sa bugso ng ating mga regional news. Magbabalik ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon makalipas lamang po ang ilang mga paalala. Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan. Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman. Nagkalat sa internet ang fake news Ang ginagawa ng fake news, tinatapon niya yung tao. What they are doing is creating panic. We say no. Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous. Sana iwasan po natin pag-spread ng fake news. At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasulukuyang administrasyon. Stop telling us fake news because you're wrong. Para sa totoo at mapagkakatiwalaang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik na po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Dadako na tayo sa rehiyon ng Luzon para sa bugso ng ating mga regional news. Kauna-unahang Balay Silangan Reformation Center sa lalawigan ng Quirino, pinasinayaan ng PIDEA at LGU. Ang kabang ulat ihahatid sa atin ni April Ratio mula sa Tuguegarao. Naipasdag kat opisyala na nailukat ti kaunaan na Balay Silangan Reformation Center iti probinsya ti Quirino. Indaulwan ti Philippine Drug Enforcement Agency wenno PIDEA Region 2 ken lokal a gobyerno ti inaugurasyon iti pasilidad a masarakan iti ili ti nagtipunan nga isumot ti mayka 58 iti Intero Region 2. Iti kaadda dayto ita itinasao nga ili ket namnamaan ang mapapigsapay ti anti-drug advocacy ti munisipalidad a pakairamanan ti rehabilitasyon dagiti tattao ang mga aramat ti illegal a droga. Kaspan ang patubker iti daytoy a panagkadua para iti maysa a gandat na isayang kat ti panagpirma ti Memorandum of Agreement iti baet ti PIDEA ken LGU nagtipunan karaman ti Memorandum of Understanding para met iti panakabukal ti Balay Silangan Technical Working Group. Inkarimot ni Mayor Noel Lim ti sibubukal a suportar ti LGU kagidan ti parang sigurado nga agtultuloy a katulungan ida iti kampanya supyat iti illegal a droga. Sigun kini PIDEA Region 2 Director Hill Cesario Castro iti panakaipasdag iti Reformation Center ket mangipakpakita ti commitment ti LGU ti panangragpat iti drug-free ken natubkar a komunidad babaen ti Sustainable Reintegration Initiatives. Manipod syudad ti Tuguegarao daytoy ni April sa Lucan Ratio para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni April Ratio mula sa Tuguegarao
Puntahan naman natin ng Baguio City, agarang pagsaayos ng nasirang bahagi ng Marcos Highway sa takdang panahon. Ipinag-utos ni DPWH Secretary Vince Dizon. Ang kabang ulat ihahatid naman sa atin ni Jong Munar. Imbili ni Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon, itidagos nga para katarimaan, itipaset iti Marcos Highway sa Taloy Sur, Tuba, Benguet. May palagi pa nagbalin nga one lane possible iti kalsada, kapot iti panagragay iti daga iti makinbaba paset iti may nga linya iti kalsada. Asigon ti Secretary ket gapuanan iti Super Typhoon Nando idipay 2025. Impanamnaman na malpas ti proyekto kalpasan iti talowen na upat a bulan, baban iti gabyon type awagas ti road rehabilitation. Agdagop 20 milyon na pesos iti may latang pondo para ti proyekto. Imbinglay na nakaungat na ito'y kalpasan nga namuan na nga awan pa iti nailatang pondo para ti panakapasaya ti kalsada. Inyunay-unay ni Secretary Dizon na rumbeng nga agtao iti pondo manipad ti Quick Response Fund no madadal ti maysa nga infrastruktura agapuanan iti bagyo. Malaksid iti kalsada impeksana nga aday iti nailatang pondo para ti panakatariman ti drainage ken kanal iti baba nga kalsada. Nasa una nga may isang apuanan iti panagragay iti daga sa jay ket saan nga nasayat iti gayos iti danom agsibod na barado wenno nasulatan iti drainage. Agkidkidawmat daytoy iti pamakawan iti publiko ng runak tagiti residente iti Tuba, Benguet nga apektado iti nasaw nga kalsada. Manipod Radyo Pilipinas Baguio, Jong Munar nang ipadawag para ti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jong Munar mula sa Baguio City. Puntahan naman natin ang VIRAC, Department of Agriculture, Philippine National Police at maging ang mga magsasaka nagkaisa para sa proyektong pangkabuhayan sa Karamoran, Catanduanes. Narito si Rosie Nieva para sa balita. Nagtarabang-tabang ang kapulisan asin mga paraoma sa pagpapatindog nin sarang Communal Fish Fund sa Sitio Lusong, Barangay Maysurama, Karamuran, Catanduanes. Pinanginota ng aktibidad kan mga tauhan kan Catanduanes 2nd Provincial Mobile Force Company RPSB team katabang ang mga miyembro kan Maylufa Organization sa pamamayo ni Joe Bermejo asin sa suporta kan Department of Agriculture. Parte ang proyekto kan Project Lawa at Binhi na obhetong makatabang sa pagtugon sa epekto kan climate change asin kadipisilan sa mga komunidad. Sa ilarong kan programang Cash for Work, nagaigwaning agarang pagkakakitaan ng mga residente mantang sama-samang pigpatindog ang fish fund na piglalaom ang maserbing dagdag na mapagkukuananin pagkakan asin kabuhayan kan mga namamanuaan. Sigon sa mga otoridad, patunay ang nasambitan ng proyekto sa matibay na pagtatabangan kan kapulisan, sektor ng agrikultura asin manlain-lain na ahensya ng gobyerno para maiangat ang pamumuhay kan mga residente sa mga hararayong lugar kan Catanduanes. Gikan sa RP VIRAC, ini si Rosie Nieva para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Rosie Nieva mula sa VIRAC. Dadako na tayo sa Kabisayaan. Cebu Governor Pam Baricuatro, ikinatuwa ang pagkilalang natanggap ng lalawigan bilang nanguna sa Local Organizing Council ng 48th ASEAN Leaders Summit. Ang kabangulat ihahatid naman sa atin ni Jessa Agua Ilanan mula sa Cebu. Gikalipay ni Cebu Governor Pamela Baricuatro nga nabuhat sa Cebu Coordinating Council sa 48th ASEAN Leaders Summit ang tahas ni ini. Kinihuman kang gihatagan og pasidungog ang lokal nga tigpasiugda gikan mismo sa ASEAN Philippines National Coordinating Council kun NOC. Mismong si NOC Chairperson Director General Helen De La Vega ang mitunos sa pahalipay human sa pagtakop sa panagtapok sa mga heads of state and ministers gikan sa 11 ka mga nasod nga miyembro sa Association of Southeast Asian Nations kun ASEAN. Ginawat
Gibuhat ni Cebu Governor Baricuatro ang pasidungog isip mo ipangu sa Cebu Coordinating Council. Gipasalamatan ni Baricuatro ang aktibong pagtinabangay sa Kapitolyo, mga lokal na kagamhanan sa Metro Cebu, ilabi na sa meeting venue host LGU nga dakbayan sa Lapu-Lapu. Iya usab nga gihatagan sa dakong pasalamat ang mga national government agencies nga wa gyud biyai ang mga LGU sa pagsiguro nga hapsay ug luwas ang ASEAN Summit aron mapakita sa tibuok kalibutan nga anda mudawat og dakong kalihukan ang Subo sa umaabot pang mga panahon. Dakong tabang ang kalampusan sa ASEAN tungod kay matud niya, mas madugangan pa ang pagsalig sa kapasidad sa Subo sa natad sa MICE kun meetings, incentives, conferences and exhibitions. Iyaw sabi pasalamatan ang kooperasyon sa pagsabot sa mga Sugboanon ilabi na sa epekto sa hugot nga seguridad nga gipatuman sa niaging mga adlaw. Gipahigayon ang 48th ASEAN Leaders Summit sa Lapu-Lapu City ni adtong Mayo 7 ug 8 o gipanguluhan sa ASEAN 2026 Chairperson President Ferdinand Marcos Jr. Gikan sa RP1 Cebu sa Agua Ilanan para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jessa Agua Ilanan mula sa Cebu. Puntahan naman natin ang Iloilo. LTFRB Western Visayas na mahagi ng fuel cash assistance sa mga tsuper sa mga probinsya ng Antique at Aklan. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Jenel Baclay. Nagbaton sang fuel cash subsidy ang 125 ka mga driver sa probinsya sang Antique gikan sa gobyerno bilang ayuda kasunod sa nga pagtaas sang presyo sang produktong petrolyo. Ang first batch ng distribusyon ang ginpatigayon sa Binirayan Sports Complex sa San Jose, Antique. Ginpasalamatan naman sa mga jeepney drivers ang bulig nga ginpanagtag sang LTFRB Western Visayas sa mga kwalipikado nga benepisyaryo. Sa probinsya naman sang Aklan, yara sa 241 ang nahatagan sang fuel cash assistance sa ginpatigayon nga distribusyon sa LTO office sa Banwa sang Ibahay kag Kalibo sa probinsya sang Aklan. Sa datos sang LTFRB Region 6, yara sa 11,000 ang target nga mahatagan sang ayuda o kon fuel cash assistance kasunod man sang mando ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa DOTR kag LTFRB. Para sa Bagong Pilipinas, Gina Baclay, Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Janelle Baclay mula sa Iloilo. Dakoy naman natin ang Mindanao, Indigenous Leadership and Empowerment through Ancestral Domain Governance o iLead Project, inilunsad ang NCIP 11 at 12 kasama ang UNDP at New Zealand Ministry of Foreign Affairs and Trade. Ang detalye ihahatid sa atin ni Maselda Salia mula sa Davao. Pormal nang gilusad sa National Commission on Indigenous Peoples o NCIP Region 12 kauban ng United Nations Development Program o UNDP ug New Zealand Ministry of Foreign Affairs and Trade ang Indigenous Leadership and Empowerment through Ancestral Domain Governance o iLead project nga gihimo kaniadtong Mayo 7 ning tuiga sa General Santos City. Mitambong sa mga aktibidad sila sa NCIP Chairperson Nancy Catamco, Cotabato Province Governor Lala Talino Mendoza, mga representante sa UNDP ug New Zealand Ministry of Foreign Affairs and Trade, mga opisyal sa NCIP Region 11 ug 12, lokal nga kagamhanan ug mga tribong benepisyaryo sa maong proyekto. Tumong sa proyekto nga paligunon ang pagdumala sa mga ancestral domain ug labaw sa tanan, mahatagan og gahum ang mga indigenous cultural communities, indigenous peoples sa Region 11 ug 12, pinaagi sa mas inklusibong makabuluhanong partisipasyon. Human sa launching, nagpulong usab ang Regional Interagency Technical Working Group sa pagpanguna ni NCIP Region 12. Acting Regional Director Joey Bogay aron paligunon ang koordinasyon ug mga programang mosuporta sa epektibong implementasyon sa iLead project. Gikan dinhi sa Davao City, Marcel Mamonda Salia para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Maselda Salia mula sa Davao. Dadakoy na natin ang Butuan.
36 na trabahanteng Surigao noon nakatanggap ng mahigit 300,000 pesos na settlement matapos maresolba ang idinulog na kaso sa pamagitan ng Dole Single Entry Approach sa unang quarter ng taong 2026. Pakinggan natin ang balita mula kay Jocelyn Morano. Gibida karon sa Department of Labor and Employment o DOLE Surigao del Sur nga doon na sila 20 ka mga nahusay pinaagi sa pagsinabtanay sa malinawon gikan sa 21 ka mga reklamong giduso sa ilang buhatan sa unang quarter nin tuig 2026 timaan sa pagbaton sa 95% settlement rate. Ang paghusay ilawom sa ilang gipatuman nga single entry approach kon SENA program ug usa lang ka kaso ang na-refer dito sa National Labor Relations Commission para sa dugang pang mga proceedings sa maong programa. Natugyan sa DOLE Surigao del Sur ang kapin sa 306,000 pesos nga monetary settlements ngadto sa 36 ka mga trabahante. Kasagaran sa mga mamumuo ang labor disputes walay klarong maresolba hinungdan sa kaguol, stress ug kahadlok basin mulungtad sa dugayng panahon ang paghulat sa resulta ug kabalaka basi di mo pabor sa ila ang hukom. Apan sa tabang sa SENA program nahatod sa mga trabahante ang pagsalig ug nahatagag kahigayunan ma-access ang tanang mekanismo sa gobyerno pinaagi sa win-win solution. Gikan sa RP Butuan, kini si Jocelyn Morano para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jocelyn Morano mula sa Butuan. Dadakoy na natin ang Marawi. PDRMO Lanao del Sur nagsagawa ng ocular visit sa mga lokal na DRRMO sa lalawigan. Narito ang kabuang ulat mula naman kay Malik Mambuay. Dan ko panaguntaman para kuha kapapakapia o disaster preparedness and response mechanism sa local level na inigulan o Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa PDRRMO so kapamista ko mga local disaster risk reduction and management offices sa LDRRMO ko mga munisipyo sa Lanao del Sur sa pulag ng mga binistera ng mga LDRRMO isan Marantaw, Balindong, Tugaya, Bobong, Litsan, Ramain, Budi Posobentong, Polas, Ganasi, Madamba, Madalam, Tara, Katamparan, Molund piaga po sa gira nagusi sa Marawi City. Ay din ang talsis ang kaya kapamista na din na may naisubtad o agi kang galabak o mga LDRRMO na gumatuloy sa mga kinanglan na gumanga widakaliran kansera na kabgi sa turuan ko kapreparado na kang galabak. Ay po na malan na anira na minggulalan so kasi sinabutan naguka pa magupa kung dulo na nira nagugiya probinsya naguso mga municipal DRRMO offices kanira na mapapakilay so effective baswa nira na igda din na pitan ba at yuba. Gebo si Malik Mambuhay po sa Marawi City para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At inyong napakinggan ang ulat ni Malik Mambuhay mula sa Marawi. Dito na nagtatapos ang ating regional news. Narito naman ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan na susundan ng segmentong Balitang Sports. Parehas na ihahatid sa atin ng ating kasamang si Leo Magpayo. Magbabalik ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Makalipas lamang po ang ilang mga paalala. Huy! Nabiktima ka na ba ng fake news sa panahon ng digital media? Learn how to spot fake news. Check the source. Kung di legit, dapat magduda. Check the purpose. Informative or troll post at clickbait lang. Check the ownership. Mapagkakatiwalaan ba ang pinagkukuhanan nito? Check the time and date. Baka naman outdated na yung news na yan, ha? SPOT. Together, let's spot fake news. Tiyakin ang katotohanan, fake news ay labanan. A friendly message from PCO, DepEd, CHED, DSWD, DILG, PBS at Radyo Pilipinas. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, narito naman po ang Balitang Negosyo at Kalakalan. Umaasa ang Department of Energy o DOE na maaprubahan ngayong taon ang $300 milyong na loan mula sa Asian Development Bank o ADB para sa programang magtataguyod
ng rooftop, solar at energy-efficient appliances sa mga pampublikong paaralan at ospital. Ayon kay Patrick Aquino ng Energy Utilization Management Bureau, hinihintay pa ang pag-aproba ng Investment Coordination Committee bago tuluyang umusad ang proyekto. Target ng DOE na masimulan ito optimistically sa fourth quarter pero mas realistiko anya ang 2027. Sakaling maaprubahan, tatakbo ang programa ng 5 taon na may unang yugto para sa 100 gusali at ikalawang yugto para sa 300 gusali o gusali. Bahagi ito ng pagtupad sa National Renewable Energy Program. Layunin din ng proyekto na pabilisin ang Government Energy Management Program o GEMP na naguutos sa lahat ng government buildings na magbawas ng 10% energy consumption. Pinalakas ito ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pamamagitan ng Administrative Order No. 15 noong 2024. Kasabay ng patuloy na tensyon sa Middle East at pagtaas ng presyo ng langis, mas mahigpit na minomonitor ng gobyerno ang fuel at electricity use ng mga ahensya upang makamit ang 10 to 20% reduction bago matapos ang taon. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Tumaas ng 6% ang produksyon ng gatas sa bansa sa unang quarter ng 2026, umabot sa 11.79 milyong litro ayon yan sa Philippine Statistics Authority o PSA. Tumaas din ang value ng produksyon sa 449 million pesos mula 422 million noong isang taon. Ayon sa National Dairy Authority o NDA, patunay ito ng mas malakas na productivity ng mga dairy farmer at pagpapatuloy ng mga programa sa farm level. Lumago rin ang livestock sector sa 60.74 billion sa parehong panahon. Sinabi ni NDA Administrator Marcos Andaya na nakamit ang paglago kahit hindi pa dumarating ang mga imported dairy animals na magpapalakas pa sana sa breeding base ng bansa. Nananatili sa 2.1% ang dairy sufficiency level, malapit sa target na 5% pagsapit ng 2028. Layunin ng NDA na itaas ito sa 2.33% ngayong taon upang mabawasan ang pag-asa sa imported dairy products. Bumaba ng 3% ang dairy imports noong 2025 habang target ng NDA ang record high 53 million liters ng produksyon ngayong taon, mas mataas sa 43.3 million liters noong 2025. Inaasahan ding tataas ang demand dahil sa pinalawak na milk feeding program ng Department of Education na magbibigay ng mas matatag na merkado para sa lokal na gatas at magtutulak sa mga dairy farmer na palakihin pa ang kanilang produksyon. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Bagamat mabagal ang benta ng kuryente sa unang quarter ng 2026, inaasahan ng Meralco na babalik ang demand ngayong umiinit ang panahon dahil sa El Nino. Ayon kay Meralco Chief Operating Officer Ronnie Aperocho, posibleng mabawi ng summer demand ang mahinang sales mula Enero hanggang Marso. Target pa rin ng kumpanya ang 1 to 2% sales growth ngayong taon. Bumaba sa 1.8% ang energy sales sa 12,273 gigawatt per hour habang ang peak demand ay nag-slide ng 5.1% sa 7.91 gigawatts. Nakaapekto ang malamig na panahon at energy-saving measures dahil sa tensyon sa Middle East. Pinakamalaking pagbaba ang naitala sa residential sector dahil sa mahinang demand at pagdami ng solar installation sa bahay.
Bahagyang bumaba rin ang commercial at industrial consumption dahil sa office vacancies at energy efficiency moves kahit may tulong mula sa pagdami ng cafes at quick service restaurants. Sa kabila nito, tumaas ang service applications at energizations at umabot na sa 8.3 million ang total customers ng Meralco pagdating ng Marso. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magkakaroon ng malaking bawas presyo sa diesel habang bahagyang tataas naman ang gasolina sa ikalawang linggo ng Mayo ayon sa mga kumpanya ng langis. Ayon sa Shell Pilipinas, epektibo alas 6 ng umaga nitong Martes, mababawasan ng 9 pesos and 57 centavos kada litro ang presyo ng diesel at 13 pesos and 30 centavos kada litro sa kerosene, habang madadagdagan naman ng 47 sentimo ang presyo ng gasolina kada litro. Inaasahang susunod din ang iba pang oil players sa parehong galaw ng presyo. Nangyayari ang adjustment sa gitna ng umiiral na State of National Energy Emergency kung saan may kapangyarihan ang pamahalaan na makialam at magtakda sa galaw ng presyo ng produktong petrolyo upang maprotektahan ang publiko sa gitna ng volatile na global oil market. Patuloy na minomonitor ng Department of Energy ang sitwasyon, lalo na't nananatiling mataas ang tensyon sa Middle East na nakakaapekto sa pandaigdigang supply at presyo ng langis. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At para naman sa halaga ng palitan, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ngayong Lunes, ika-11 ng Mayo, ang halaga ng piso kontra sa dolyar ay nasa 60 pesos and 54 centavos. Ang Japanese yen naman po ay nakakahalaga ng 39 centavos. Ang Singaporean dollar ay nasa 47 pesos and 76 centavos. 4 centavos naman ang won ng South Korea at nagkakahalaga ng 8 pesos and 90 centavos ang isang yuan ng China. Sa iba pang palitan, ang Hong Kong dollar ay nakakahalaga ng 7 pesos and 73 centavos. Ang British pound naman ay katumbas ng 82 pesos and 16 centavos. Nasa 71 pesos and 22 centavos ang euro, 44 pesos and 25 centavos ang Canadian dollar, habang ang Saudi Arabian rial ay nakakahalaga ng 16 pesos and 14 centavos. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang ating balitang negosyo at kalakalan. Samantala, susunod naman po ang sports balita. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagpakita ng tapang at galing si Filipina tennis star Alex Ayala, ngunit kinapos kontra sa world number 2 at two-time Grand Slam champion na si Elena Rybakina ng Kazakhstan 4-3 at 3-6 sa round of 32 ng WTA 1000 Italian Open sa Rome nitong linggo. Matibay ang palitan sa pagitan ng 20 anyos na Pinay at ng 2023 Italian Open champion, ngunit kontrolado ni Rybakina ang mahalagang puntos sa kabila ng magagandang stretches ni Ayala. Sa panalo, umusad si Rybakina sa round of 32 kung saan makakaharap niya ang mananalo sa pagitan ni Laura Siegemund ng Germany at dating world number 1 Carolina Pliskova ng Czech Republic. Kahit natalo, itinuturing na matatag na performance ito para kay Ayala, kasalukuyang number 42 sa WTA rankings matapos ang ilang hindi magandang resulta nitong mga nakaraang linggo. Bago ang kanyang pag-exit, dinomina ni Ayala si Magdalena Frech ng Poland 6-0, 3-6 at 6-4 sa opening round at sinundan ito ng 6-4 at 6-3 na panalo kontra Xinyu Wang ng China sa round of 64. Susunod namang sasabak si Ayala sa doubles event kasama ang American partner na si Hailey Baptiste kung saan makakarap nila ang number 1 seed duo na sina Katerina Siniakova ng Czech Republic
at Taylor Townsend ng Estados Unidos. Ito na ang huling pagkakataon ni Ayala na makapagtala ng tagumpay sa Italian swing bago siya tumulak patungong French Open na gaganapin mula Mayo 24 hanggang Hunyo 7 sa France. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagpasiklab si RJ Abariento sa endgame upang itulak ang Barangay Ginebra sa second seed matapos talunin ang Token Text 93-86 sa pagtatapos ng eliminations ng PBA Season 50 Commissioner's Cup sa larong ginanap sa Mall of Asia Arena nitong linggo. Lumapit ang tropang 5G sa 83-86 pero kumamada si Abarientos ng tough floater sa harap ng 7'3" import na si Ball bago sinundan ng step back triple para tuluyang ilayo ang Gin Kings. Tumapos siya na may 17 puntos habang nagambag si Justin Brownlee ng 18 puntos, 15 rebounds at 4 na assists. Kumilos din si Scottie Thompson sa lahat ng aspeto na may 9 na puntos, 7 rebounds at 6 na assists para sa 9-3 finishing record ng Ginebra. Kumamada ng 33 puntos, 10 rebounds at 5 blocks si Ball, ngunit hindi sapat para may angat ang TNT na bumagsak sa 8th seed sa 6-6 kartada. Sa kabilang laro, matikas ang ipinakita ng Magnolia na ginulat ang Meralco 93-76. Pinangunahan ni Paul D ang malaking second quarter run kabilang ang isang triple at 4-point play para maitayo ang 51-30 lead. Hindi na nakabawi ang Bolts sa kabila ng ilang rally habang nagbigay ng timely hit si Clint Chapman na nagtala ng 19 na puntos. May 13 puntos naman si Lee. Sa pagtatapos, nagtapos ang Magnolia sa 5th seed habang 4th seed naman ang Meralco na magtatapat muli sa quarterfinals. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nilinaw ni Gilas Pilipinas head coach Tim Cone nitong linggo ang usapin sa national team call-ups nina Justin Arana ng Converge at Mike Phillips ng San Juan. Ayon kay Cone, gumagawa ang Samahang Basketball ng Pilipinas o SBB ng isang mahaba at malawak na pool ng posibleng players para sa 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan ngayong Setyembre, hindi para sa FIBA window. May 4 na buwan pa bago ang ASIAD at hindi pa tiyak kung susundin ng host nation ang FIBA eligibility rules o gagamit ang sarili nilang patakaran gaya ng nangyari sa 2024 SEA Games. Dahil dito, naghahanda ang SBP ng maraming opsyon upang masiguro ang eligibility ng lineup. Para sa 2027 FIBA World Cup Asian Qualifiers sa Hulyo, sinabi ni Cone na parehong core mula sa nakarang window ang ilalaban ng Gilas. Makakaharap ng Nationals ang New Zealand sa July 3 sa Auckland at Australia sa July 6 sa Perth. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At bilang pangwakas sa ating segmentong Sports Balita, nagpakitang gilas sina Cici Rondina at Dij Rodriguez ng Alas Pilipinas matapos dominahin ang kompetisyon at kunin ang Women's Championship sa Beach Volleyball Republic o BVR on Tour si Palay Open. Sa harap ng napakapal na crowd sa Poblacion Beach, bumangon ang pambato ng national team mula sa pagkatalo sa unang set upang talunin sina Kat Epa at Kaizil Quixote ng NU Dutch Boy 19-21, 21-13 at 15-6 at kompletuhin ang 5-match sweep sa torneo. Bago ang finals, nanaig sina Rondina at Rodriguez sa isang matinding semi-final showdown kontra kina Sunny
Villapuando at Jen Eslapor 21-15, 11-21 at 15-12. Para kay Rondina na huling naglaro sa BVR noong 2021, espesyal ang mainit na pagtanggap ng mga Sipalay Nons. Sa men's division, bumawi naman sina Ranran Abdilia at Roniel Rosales ng Alas Pilipinas na pinataob sina Edwin Tolentino at Larry Francisco ng Beach Volleyball Manila 21-23, 21-18 at 15-7 upang makuha ang kampyonato. Ito na ang ikalawang BVR crown ng duo ngayong taon kasunod ng Novali Open noong Marso. Para kay Abdilia na naghari rin sa Sipalay noong 2023, umabot na sa 8 ang kanyang BVR gold medals. Matapos matalo sa unang set, nagpakita ng matinding resiliency sina Abdilia at Rosales, pinahaba ang laban at tuluyang inangkin ang titulo sa dominantong third set. Sa pagtatapos ng 2 araw ng torneo, parehong Alas Pilipinas pairs ang naghari sa Sipalay, patunay sa patuloy na paglakas ng beach volleyball sa bansa. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, susunod naman po ang segmentong Balitang Artista na ihahatid sa inyo ni Mama JT. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw sa ating mga chismoso at chismosang nag-aabang ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. Ito na ang ratsyada ng ating mga chika. Masayang ibinahagi ni megastar Sharon Cuneta ang kanilang Mother's Day celebration kasama ang anak niyang si Casey Concepcion, mister na si Senator Kiko Pangilinan at anak nilang si Miguel. Sa Instagram post ng megastar, ipinakita niya ang sweet family moments nila ni Casey na ikinatuwa ng maraming fans dahil matagal nang may usap-usapang tampuhan ang mag-ina. Naging emotional din si Sharon sa caption at sinabi niyang napakagandang regalo ng Diyos ang Mother's Day na ito ngayong taon 2026 para sa kanya. Nagpaiwatig din siya na umaasa siyang magiging kompleto pa ang kanilang pamilya sa mga darating na araw dahil diyan bumaha ng mga reaksyong positibo mula sa supporters nila at marami ang kinilig at natuwa na makitang muli silang close at magkakasama sa isang mahalagang okasyon. Matatandang noong April 2025 ay nagbonding din sina Sharon at Casey sa pagdiriwang ng 40th birthday ng nito ni Casey sa Amanpulo sa Palawan. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, tuluyan nang nakamove on ang social media star na si Bea Bores sa ama ng kanyang anak na si Mirai Yamada at wala na raw siyang planong balikan ito. Sa isang panayam, ibinahagi ni Bea na ibinahagi niya na hindi sila maayos na nagko-co-parent ng ama ng bata at ang lola ng anak niya ang katuwang niya. Ayon kay Bea, sinubukan nilang magsama bilang pamilya matapos siyang manganak pero bumalik lamang ang sakit at disappointment dahil pakiramdam niya ay hindi daw nagsikap ang ama ng kanyang anak para sa kanila. Inamin din niyang naisip niyang wag nang ituloy ang pagbubuntis dahil sa hirap ng sitwasyon, ngunit natakot siyang gumawa ng desisyong pagsisisihan niya habang buhay. Ikwinento rin niya na mahirap ang pinagdaanan niya dahil parehong pumanaw ang kanyang mga magulang habang buntis siya, kaya lola niya ang naging sandalan niya sa pagpapalaki sa anak. Dagdag pa ni Bea, ayaw niyang maranasan ng anak niya ang toxic na environment na nararanasan niya noon sa pamilya. Emosyonal din niyang sinabi na mahal niya ang kanyang anak na si Victoria Hope at nais niyang lumaki ito sa mas maayos na buhay at relasyon. At ibinahagi rin niya sa interview na premature niyang ipinanganak ang kanyang anak at kinailangang ilagay daw sa incubator dahilan para lalo siyang mag-alala at sisihin ang sarili noon. Pero
ipinagmalaki niyang napakatatag ng kanyang anak. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At wala na po tayong sapat na oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat po mga kachismis sa pakikinig sa aking mga chika for today. Ako po si Mama GT para sa Radyo Pilipinas World Service. Nagbabalik na si Steph Vicente. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At inyong napakinggan ang ating segmentong Balitang Artista para sa araw na ito. Magpapasalamat na tayo sa ating mga nakasama dito sa studio, sa mga naghatid ng mga segmento para sa araw na ito at maging sa mga naghatid ng mga reports mula sa Kabaynilaan at mga probinsya. Syempre maraming salamat din sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon ng ating palatuntunan, ito pong muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.